boss, eto balikan natin si Mike Abe. Sige na, pasok. Ating Pangulong Duterte, itong si Bongo. So ano to, away sa loob? Ako nakikita ko ito, hindi ito drama dahil totoo itong kanya sinasabi nitong si Baste. Ibig sabihin niyan, may problema ngayon si dating Pangulong Duterte sa kanyang pamilya. Yung Nakita nyo? Mga boss, narinig nyo yan? Ano sabi ko sa inyo nung nakarang araw? May problema ang pamilyang Duterte. Tapos sasabihin ni Sara, para sa pamilyang Pilipino. Pamilya mo, hindi mo maayos? Tapos para sa pamilyang Pilipino? Diba? Sige, pasok. Narinig ko na naman to. Alam nyo, luman-luma na tong batikos na to. Adik lang ang galit sa mga Duterte. Diyos ko naman! Hindi na nabago. Oo. Hayaan nyo na. Sige na. Pagbigyan nyo na si paring Click. Sabi dito. Tama panaginip mo, Boss Mike. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ayoko na nanaginip Dahil pag nanaginip ako, alam nyo na. Lace Classic, Tao Gamma P. Salute! Di ba? Sige, tuloy. Mike Abe, bakit mo naman nasabi? Kasi napanaginipan ko na yun, nag-aaway-aaway sila. Sige, pasok. Kanya sinasabi nitong si Baste. Ibig sabihin niyan, may problema ngayon si dating Pangulong Duterte sa kanyang pamilya. Yung kanyang anak na bumabatiko sa isa sa malapit sa kanya na itinuturing na rin parang anak itong si Senador Bongo. Mabigat. At hindi lang problema ito ng pamilya, kung hindi may political issue rin ito dahil pare-pareho silang politiko. Dating Pangulo. Di ba? Narinig nyo? Tama rin yung no? Mukhang nagtutugma kami nito kayo. May problema talagang pamilya nila. Ano na? Mighty Vice, alam mo na. Sabi ko sa inyo, wag nyo akong pananaginipin yung isang panaginip ko, abangan nyo kayo Direct Freddy, ha? Nako, mukhang magkakatotoo yun. Sige, pasok. Mayor Baste ng Davao City at Senador until now, si Bongo. Na ang paniniwala ng iba, solid ang relasyon ng mga Duterte. Solid ang pagkakaibigan at paniniwala pampolitika. Pero ngayon, hindi. Yun na nga Yun na nga, Boss Mike Abi Meron pa silang payakap-yakap. Wala daw iwanan. Ang totoong magkaibigan, hindi nag-iiwanan. Naloko na. Bakit naging ganon? Bakit binabanatan si Baste? Si Tess Paraon, basher din to bakit binabanatan na si Bongo ngayon? Akala ko ba'y wala nang iwanan? Bakit ayaw na sumama ni Bongo? Bakit ayaw sa ating pink na palaka lumalayo na si Bongo at pinahihinto na yung mga vlogger nila na na bumatikos sa administrasyon. Bakit? Ano kaya ang nakita ni Baste, Mayor Duterte? Yung si Senador Bongo ay hindi masyado nagsasalita tungkol sa warrant of arrest laban kay Kibuloy at yung operation ng PNP sa compound ni Kibuloy. Or yung minsan nakakaroon ng pagkakataong magkita yung mga senador kasama si Senador Bongo at si Pangulong Marcos. O yung pagsuporta ni Senador Bongo kay Chis Escudero na naging Senate President. Maraming anggulo. Pero diba? Maraming anggulo pero tiyak ako sa panaginip ko. Tiyak na tiyak ko yung panaginip natin. Sige. Pasok. Halos 100% nagkatotoo
ganun pa man, kung pangkaraniwan lang ito na issue, hindi sana isinapubliko ni Mayor Baste Duterte ang kanyang batikos or maaaring sama ng loob at pagsisisi na pagsuporta kay Senador. Go! Kaso binanggit niya sa public So problema ngayon ito ni dating Pangulong Duterte kung paano ayusin ang kanyang anak at yung kanyang malapit na kaibigang Senador. Ayan na. Pati si Baste, kaaway na. Kaaway si Sara. Kaaway si Baste. Yung isa nananahimik. Bakit kaya nananahimik si Pulong? Meron ng 51 billion Mananahimik na talaga. Di ba? Pasok. Nasigo. Mabigat, So, sila mismo ay nagkakaroon po ng mga isyong meron ng maaaring internal problem o political problem o kung ano man. Hindi rin natin pwede sabihin na si Basti ay nagsiselos kay Senador Bongo dahil malapit at laging kasama ng dating Pangulo hanggang ngayon. O paano ba? Boss Mike kasi nga sabi sa panaginip ko, Boss Mike, ito daw si Baste, gustong hawakan yung leeg ni Bongo. Naramdaman ni Bongo na pamumunuan na raw ni Sara ang oposisyon. Oo. Pamumunuan na raw ni Sara. Syempre hindi papasakop si Sara. Alam naman natin di ba? Alam na natin yan Di ba? Alam na natin yan na na magkaaway yung dalawa. Hindi magkasundo. Oo. Okay, pasok. Wow. So kung ganito na merong problema sa loob ng pamilya, lalong walang mangyayari doon sa kanilang mga batiko sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Wala talaga yun na kanina pa namin sinasabi, Boss Mike. Boss Mike, kanina pa namin yan tinatalakay. Walang mangyayari. Itaga nyo sa ulo nila. Walang mangyayari. Oo. Taga nyo sa bumbunan ni Roque. Malabo sa tinta ng pusit. Di ba? Ba't nagbago ang isip mo, Boss Mike, kay Manang Amy? Joke lang yun. Ano ba? Oo. Hindi tatakbo si Manang Amy presidente. Nagbago isip, sabi sa panaginip ko. Mike, sabi ni Manang Amy ko, wag mo nang babanggiting tatakbo ko ng presidente. Hindi na, nagbago na ako. Nagbago na ako ng isip. Di ba? Sino na lang ang itatakbo natin? Sino? Di yung magtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sino? Lalong makikita ng taong bayan na sila hindi organized. Sabi ko nga, kakaunti na nga sila, nag-aaway-away pa. At syempre, hindi naman papayag si Senador Bongo na si ganon-ganonin lang. Syempre! Ng isang Duterte. Dahil siya ay Senador ng Republika at siya mayroon sariling paninindigan. Kung hindi siya nagbibigay ng comment tungkol sa nangyari kay Kibuloy, may hindi siya nagbibigay ng comment tungkol sa isyong pampolitika sa Davao, ay hindi ibig sabihin nun na inimiwali na siya. Pero, binatikos nga ng batang Duterte, paano ngayon niya? So, yung mismong mga DDS, sirap silang unawain at saka suportahan dahil nagkakagulo-gulo na sila. Wala na nga, Boss Mike, nagkagulo-gulo na sila. Kaya nga etong pagre-retire o pagre-resign ni Sara, wala na ito, wala nang silbi. Wala nang kwenta, wala nang gamit. Clue! Ayon sa aking panaginip. Balik mo nga, Boss Mike, yung panaginip mo. Tignan natin Bibigyan ko kayo ng clue sa panaginip ko kung sino yung napipisil. Natatakbo sa susunod na eleksyon pampanguluhan. Eto na. Clue! Babae ang tatakbong Pangulo sa 2028. Okay, pasok.
Okay? So, dahil ba si Senador Bongo, hindi naman siya member ng Uniteam dahil hindi naman siya kumandidato ng 2022 dahil siya ay naging senador ng 2019. Ang humiwalay sa Uniteam ay si Vice President Sara Duterte, Secretary ng DepEd, kapatid ni Mayor Baste Duterte. So walang kaugnayan sa Uniteam. Kung hiwalay si Sara sa Uniteam kay Pangulong Marcos, kanya yon. Pero itong Batikos, Ang kulit ni Mami Ping, no? Pwede mo naman ako message. Ha? Oh, sa mga gusto ng panaginip ni Boss Mike. Oh, sa susunod pagka kayo sa akin dapat sa Quiapo na tayo magkikita-kita. Oo, para naman may bayad. Oo, sayang naman yung ating sayang naman yung talent natin. Oo, di ba? Pagkakitaan na natin yung talent ko. Kaso, ni Baste, hindi biro. Parang matagal na silang merong damdamin, meron silang something between Senador Bongo. Ngayon ay biglang pumutok na. Di ba? Kasi nagsisisi na siya dahil naiboto. Ang lupit, So yan po yung epekto ngayon. May epekto yan sa pamilyang Duterte, may epekto ito sa kanilang organization na identify namang maraming mga sinabing mga below the belt kay Pangulong Marcos. Until now, matindi pa rin po ang mga batikos doon sa huling rally ni Baste sa ating Pangulo. tama. Marcos. Oo. At hindi naman mapigilan ni Vice President Sara Duterte. So palagay ko panahon na nga para talagang umalis si Sara mag-resign as DepEd Secretary. Kasi yung mga batikos ni Baste Duterte kay Pangulong Marcos, grabe. Matindi na po yun. Tapos hindi naman niya mapigilan yung kanyang kapatid sa pagbatikos sa ating Pangulo. Siya ay member ng gabinete. Ayun na nga yung kanina natin binabanggit Oo, pigil si Sara O so ngayon, wala na siya sa gabinete, Boss Mike Abe, di pwede na. Kaya lang, ulitin ko, wala nang silbi. Kasi dapat noon pa nila ginawa yan. Di ba? Kung noon pa nila ginawa yan, kung may matibay talaga silang ipapalit, at nakikita ng tao, sa mga rally nila, baka mayroon pang pag-asa. Ngayon, dumami na yung mga naliwanagan So wala na. Naliwanagan na yung mga tao sa agenda nila. Para saan pa? Yung pagiging leader ng oposisyon ni Sara, wala na. Siya ay membro ng pamilyang gabinete. Napakataas ng posisyon, Secretary, Department of Education. So, yan po yun. Binabaliwala na lang ito? Oo nga. O kung ano man ang problema ng kanilang pamilya, nadadamay na ang politika, paano yung kanilang mga supporters, nakakawindang-windang na rin? Di bali yung kay Bulikam, talaga naman kaya sila na maingay at nag-iingay kahit nakakaunti sila dahil nga wala tayong magagawa. Merong court order. Kaya nga, may court order at saka kahit kukunti sila. Nag-iingay. Wala na rin si Kibuloy, wala na. Wala, hindi na uubra. Kawawang Kibuloy. Okay na yon. Higit sa kalahati ng buhay nyo Nagpakasasa naman kayo, nagpakasarap naman kayo di ba? Aresto siya ng korte. Sexual abuse naman yan. Qualified human trafficking, non-bailable offense sa Pasig Regional Trial Court. So, ibang issue yun. Anong gusto nila? Ano bang gusto nilang palabasin? Magsama-sama sila para ipagtanggol si Kibuloy? Pero ito naman si Sara na Vice President at Secretary ng DepEd para namamangka sa dalawang ilog. Kahit na complicated at budget na sa Malacanang siya, pero nandiyan pa rin sa DepEd as Secretary. Ano yun? Grabe, di ba? Ang gulo na nila. So kayong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, maniniwala pa ba kayo sa mga pinaglalaban nila? Kung meron man, at patuloy lang ang paninira sa ating Pangulong Marcos. Okay? Ito bang si Senador Bongo ay hihiwalay na sa mga Duterte? Hihiwalay na, Boss Mike? Boss Mike Abe, hihiwalay na. Ayon sa Pink Palaka. Marami tayong Pink Palaka dyan.
Eto nga lang, oh, oo. Eto lang, oh. Naku, Diyos ko. Oh, ngayon lang nagre-report na yung pink palaka eh. Oh, sige tuloy. Iba ay maninindigan na siya ay susunod sa kung ano ang mga programa na ng ating gobyerno ngayon? O kanyang ibabaliwala lang yung sinabi ni, although sumagot na yata, yung mga batiko sa kanya ng Batang Duterte. O, di ba? So sila na yun may problema ngayon. Tulad ng sinabi ko doon sa live sa Mike Abe Opinions, ang panawagan ni former President Duterte, walang isyong pagpapabagsak laban sa ating Pangulong Marcos ngayon doon sa kailang rally. Hindi naman nangyari. Mas matindi pa nga ang batikos na ginawa ng mga speaker doon. So hindi sila organized. Pati yung organizer nila, hindi nila control kung anong gusto sabihin ng mga speaker, sasabihin. Taliwas na taliwas doon sa inaasahang sinabi ni Duterte na wala nang ganyan. Oo nga, hindi na nga. Wala. Sabi ko nga sa inyo eh, yung mga pumupunta dyan, ginagamit na lang si Digong. Oo. Ginagamit na si Digong. Yung iba nga dyan na speaker eh. Ha? Eh gusto na nga bumalik kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Ayon sa aking pink palaka ha. Abay yung iba doon na babalik kay Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalik loob daw. Naghahanap na ng ng tutulayan eh. Kasi sinunog nila yung tulay nila eh. So, kailangan ng panibagong tulay. Di ba? Yung pink palaka ko nga eh. Sabi, Boss Mike, baka naman pwedeng ikaw na yung maging tulay. Sabi ko naman eh, bahay lang yung kaya kong gawin eh. Yung tulay, hindi ko kaya gawin eh. Ano ba naman kasi kayo? Paano na natin ngayon na itutuloy kayo? Isinunog nyo na nga yung tulay. Paano pa makakabalik? Pambira na yan, no? O, kita nyo, no? So, nakikita natin ngayon dito yung, alam nyo, bumababa yung ko eh. Bumababa yung pagkabilib ko sa kanila eh. Dati, hinahangaan ko sila eh. Pero ngayon, alam nyo, na hindi kayo manindigan talaga sa kung ano yung gusto ninyo. Wala yan, ayaw ng taong bayan yan. Kahit pa, sabihin ninyo na babalik kayo. Wala. Ayaw ng taong bayan. Yung, alam nyo, yung walang paninindigan. Kailangan nandoon kayo sa inyong sa inyong pinaglalaban lang, doon lang kayo. Hindi yung ngayon, gusto nyo dito. Bukas, doon naman sa kabila. Sa susunod, doon naman sa kabila kasi alam nyong mahina na. Diba, Mary Jane de Vera? Paano yun? Wala na. Sunog na ang tulay. Sige, try ko. Try kong gumawa ng tulay. Diba? Gagawa na lang tayo ng tulay. Malay mo naman, kaya lang eh. Kahit naman manatili kayo dyan, kahit naman na ituloy nyo yung ginagawa nyo dyan, wala na rin naman. Hindi na rin naman uubra yan. Diba? So, isipin ng administrasyon, para sa AMPA. Diba? Para sa AMPA. Ang masakit nito, sabihan pa tayo, wala na kayong bilang. Diba, no? Wala na silang bilang. Sige, tuloy. Ang gulo-gulo na nila, Yan nahihirapan at yan naguguluhan sila. Pero ang taong bayan, majority ng taong bayan naniniwala kay Pangulong Marcos, majority ng mamamayan naniniwala na tama ang ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno. Sige lang, tuloy-tuloy lang po kayo. Siyempre, tuloy-tuloy lang tayo! Para sa ating inang bayan! Diba? Abay, ipaglaban natin yung pinanalo natin. Ipaglaban natin yung ating tinayaan hanggang sa dulo ng kanyang termino.
kahit anong mangyari. Kasi yun ang gusto ng mga tao. Yung meron silang nakikitang paninindigan natin. Ayaw ng mga Pilipino yung ugaling balimbing. Di ba? Yun eh. Tama si Mike Abe, manatili tayo pagpatuloy natin ang pakikipaglaban. Ngayon, kung itong si Sara naman, lalabas at sumigaw ng Marcos resign, lalo niyang ikakalubog yan. Maniwala kayo sa akin. Tandaan niyo ito sasabihin ko. Kapag si Sara ay tumuloy sa plano nila, pag tumuloy si Sara sa plano nila na pamunuan ang oposisyon at magsisisigaw ng Marcos resign, lalong babaon, lalong maibabaon si Sara. Hindi lalo makakabangon ang mga Duterte. Diba? Hindi. So alam niyo na mga kababayan. Diba? Muli, kami ni Mike Abe, ang inyong kasama. Laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakakapag-like and share, go na! Muli, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagsama. Our beloved, Boss Mike,